Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Rodriguez, shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2311 hanggang 2315. Nang marinig ang katok, tumawa si Aaron at sinabi kay Bailing Warner, eto na ang sagot. Hindi pa rin maintindihan ni Bailing Warner. Nag-aalinlangan siyang tumingin kay Aaron bago binuksan ang pinto. Nang bumukas ang pinto at nakita si Chen Tiexen, kumunot ang noo ni Bailing Warner. Ang taong ito na hindi alam kung siya ay buhay o patay ay kailangang mamatay. Totoo bang hindi siya lumuha nang hindi niya nakita ang kabaong? Huling beses na nilinaw ng Aaron kay Huang Xiaoyong na kung hindi dumating si Huang Xiaoyong sa oras, ang taong ito ay namatay na. Hindi man lang ba niya ito napansin? Papayo ko sa iyo na lumayo sa iyong buhay. Malamig na sabi ni Bailing Warner. Hindi kami nandito para gumawa ng gulo, nandito kami para magbayad para sa Aaron. Sabi ni Chen Tiexen. Kung ikukumpara sa kay-abangan sa huling pagkakataon, mas tapat si Chen Tiexen sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, alam niya ang lakas ng Aaron. Paano siya mangangahas na gumawa ng gulo sa Aaron? Bukod dito, alam niyang hindi nagpakita si Huang Xiaoyong noong nakaraan, at halos patay na siya. Magayos. Natigilan si Bailing Warner at sinabing, hindi kanya pinansin. Dahil doon, handa nang isara si Warner ang piyansa. Ngunit lumapit si Chen Yuanhai upang pigilan siya. Matanda, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Bailing Warner. Kung tawagin ng ibang tao si Chen Yuanhai na matandang bagay, hindi ito mapapatawad, lalo na ang pagpiyansa kay Warner sa batang ito, si Chen Yuanhai ay may espesyal na pagtrato, ngunit ngayon, isang ngiti lang ang nagagawa ni Chen Yuanhai, at sinabing, pakiusap, tingnan natin ang Aaron. Panipi, papasukin mo sila, sabi ni Aaron sa looban. Hindi handang buksan ni Bailing Warner ang pinto, ngunit ang dalawang taong ito ay hindi babae, at hindi nila siya masyadong inaalala. Sa bakuran, sa pagkakataong ito tingnan ng Aaron, Chen Tiexen at Chen Yuanhai dalawang tao ang pakiramdam na ganap na naiiba. Bagamat nakatayo lang doon ang Aaron, ito pa rin ang nagpaparamdam sa kanila na hindi maarok at kahit na may ilusyon na sila ay malakas. Apology. O gusto mo bang bumalik ako kay Chen? Aaron, huwag mo nang hintayin ang dalawang tao na magbuka ng bibig, diretsyong sabi. Napatingin si Chen Yuanhai kay Chen Tiexen. Kahit lumuhad si Chen Tiexen, sinabi niya kay Aaron, pumunta ako para humingi ng tawad sa dati kong katangahan. Lumuhad ang ate mo kahapon. Walang kwenta, sabi ng Aaron. Nagbago ang mukha ni Chen Tiexen. Kahit si Chen Yanran ay lumuhad sa Aaron. Han San Chen, alam kong maraming bagay ang nagawa ng pamilya Chen, I'm sorry for you. Sana mapatawad mo kami sa mga nagawa namin. Hanggat payag ka, gagawin ng pamilya Chen ang lahat para sa iyo, sabi ni Chen Yuanhai. Pamilya ni Chen. Tumingin si Han San Chen kay Chen Yuanhai na may pang-iinis at sinabing, sa tingin mo ba ay may bigat sa paningin ko ang pamilyang Chen? Ano ang magagawa ng pamilya Chen para sa akin? Sa madaling salita, may kwalifikasyon at kakayahan ba ang pamilya Chen para makialam sa aking mga gawain? Ang pangungusap na ito ay nagpapangit sa mukha ni Chen Yuanhai. Bagamat mayaman ang pamilya Chen at kabilang sa isa sa 3 pangunahing pamilya sa Longyuan City, ang katayuan ng ranggo na ito ay walang kahulugan para kay Aaron, isang malakas na lalaki na tulad niya. Pera, magkano ang gusto ng Aaron? Katayuan. Ano ang katayuan ng pamilya Chen sa lungsod ng Longyuan sa kanyang paningin?
Natatakot ako na sundin siya ng Panginoon ng mansyon ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, si Huang Xiaoyong ay kanyang apprentice. Ang aking anak ay likas na matalino. Ang kanyang mga tagumpay ay hindi kailanman magiging mas mababa kaysa kay Huang Xiaoyong. Hanggat gusto mo, maaari siyang maging papay at tulungan kang gawin ang anumang bagay, sabi ni Chen Yuanhai. Hahaha. Tumangala si Han Sanchen sa langit at tumawa at sinabing, talento. Sa aking paningin, siya ay walang iba kundi isang basura. Panipi. Basurang material. Ang dull. Dalawang salitang ito ay seryosong nagpasigla sa kumpiyansa ni Chen Tixen. Dapat nating malaman na ang paniniwala ni Chen Tixen na kaya niyang magpatuloy sa mahabang panahon ay nakasalalay sa kanyang talento. Hindi ba pwedeng ikumpara ang anak ko kay Huang Xiaoyong? Sabi ni Chen Yuanhai, kinakagat ang kanyang mga ngipin sa likod. Sa kanyang opinyon, ilang beses na mas mahusay si Chen Tixen kaysa kay Huang Xiaoyong. Kung ano ang magagawa ni Huang Xiaoyong, tiyak na magagawa ni Chen Tixen ang mas mahusay. Maaabot niya ang 5 ilaw, si Chen Tixen man lang ay makakasira ng 6 na ilaw. Gayunpaman, para sa Aaron, walang pagkakaiba sa pagitan ng Huang Xiaoyong at Chen Tixen. Mabilis na nakalusot si Huang Xiaoyong dahil sa hangguo. Gayunpaman, hindi madaling ibibigay ng Aaron ang ganitong uri ng bagay kay Chen Tixen. Ang dalawang tao ay may ibang punto, iyon ay, si Huang Xiaoyong ay nakokontrol, at si Chen Tixen kapag nakuha na niya ang gusto niya, ilalayo niya ang kanyang mukha sa iba. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang Chen Tixen ay isang miyembro ng pamilyang Chen. Makakalimutan ni Han Sanchen ang nangyari noon, dahil si Chen Tixen ay parang nunal na langgam sa kanyang mga mata, at hindi katumbas ng halaga ang kanyang kamay. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang Aaron ay maaaring maawa na ipalagay na walang nangyari, at kahit nabigyan si Chen Tixen ng mga benepisyo. Chen Yuanhai, anong ibig mong sabihin dyan? Hindi ko ba may kukumpara sa anak mo? Si Lao Su ay isang 5-lamp realm. Bakit hindi mo siya hayaang lumaban sa akin at tingnan kung kaya ko siyang patayin sa isang suntok? Si Huang Xiaoyong ay nagpakita sa tamang oras at sinabi kay Chen Yuanhai na may galit. Hindi inaasahan ni Chen Yuanhai na biglang susulpat si Huang Xiaoyong, ngunit narinig din niya ang kanyang mga salita. Ngayon ang ganitong sitwasyon ay nakakasakit kay Huang Xiaoyong ay hindi magandang bagay, kung sakaling maghayganti ang tanggapan ng Panginoon ng lungsod, ang pagkasira ng pamilya Chen ay mas mabilis lang dumating. Huang Xiaoyong, hindi iyon ang ibig kong sabihin, sabi ni Chen Yuanhai. Si Huang Xiaoyong ay nagbigay ng malamig na ngiti at sinabing, well, ano ang ibig mong sabihin? Hindi alam ng mga salita ng paghihirap ni Chen Yuanhai kung paano ipapaliwanag. Kung alam niya na lilito si Huang Xiaoyong, hindi na niya sasabihin ang sinabi niya kanina lang, Huang Xiaoyong, may magaling ka lang na master. Kung kaya ko, hinding-hindi ka magiging kalaban ko, sabi ni Chen Tixen. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Aaron na matawa. Ang lalaking ito ay tumalikod upang purihin ang kanyang sarili, ngunit ito ay walang silbi. Ang Aaron ay isang taong nakaranas ng rainbow fart sa mahabang panahon. Para sa kanya, ang pambubble ay matagal ng immune sa ganitong bagay. Chen Tixen, ikaw ang young master ng pamilya Chen. Sa Longyan City, hindi mo pinapansin ang sinuman. Ngayon, natuto ka pang man lamang sa akin. Biro ni Huang Xiaoyong, si Chen Tixen ay hindi nagbigay ng pansin sa sinuman sa lungsod ng Longyan noon. Ang kanyang saloobin sa lungsod ng Longyan ay palaging nakahihigit, at ipinagmamalaki niya na siya ay napakahusay at makakasali sa Imperial Court sa hinaharap, kaya karamihan sa mga tao ay hindi handang guluhin siya. Kung tutuusin, ang ganitong bagay ay posible, at walang sino man ang handang masaktan ng isang taong sasali sa Imperial Court sa hinaharap. Ngunit ngayon, nakilala na ni Chen Tixen ang kanyang pagkakakilanlan, at siya marunong kumilos sa harap ng Aaron. Ito ay walang iba kundi pambubble, so ano? Hindi ka pa ba nakakagawa ng ganyan? Hindi pula ang mukha ni Chen Tixen, hindi tumatalon ang puso para magtanong ng daan pabalik. Alam na alam ni Huang Xiaoyong kung anong uri ng karakter si Chen Tixen. Pagkatapos ng lahat, pareho silang lumaki sa lungsod ng Longyan. Kahit noong bata pa sila, si Chen Tixen ay isang supercilious na tao. Dahil sa kapalaluan ng pamilya Chen sa Longyan City, palagi siyang sinusuyo ng iba, ngunit hindi niya kailanman hinamak ang pambubble sa iba, at hindi na kailangan.
Ngunit ngayon, si Chen Tiexen ay walang pag-aalinlangan. Bukas niyang inamin na parang ibang tao ang pambabala niya. Tumangala si Huang Xiaoyong sa langit at tumawa. Normal na sa kanya ang mambabala, at hindi siya mapapahiya, dahil ang dating tatlong pamilya ay ang mga mambabala sa mansyon ng City Lord. Marami na siyang nagawang katulad. Normal lang sa akin na mambola ang batang Chen family. Total, ang mansyon ng City Lord ko ay inapi ng tatlong pamilya noon, pero iba ka. You are the young master of the Chen family. Wala ka namang pinapansin noon. Nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong. Alam ni Chen Tiexen na sadyang tinutokso ni Huang Xiaoyong ang kanyang sarili. Dati-rati talagang hinamak niya ang mga ganoong bagay. Ngunit ngayon, sa harap ng isang malakas na tao tulad ng Aaron, kung gusto mong maging kanyang apprentice, paano kung nambobola siya? Nagbabago ang mga tao, kaya kung gawin ang lahat ng makakaya mo. Sabi ni Chen Tiexen. Tumanggo si Huang Xiaoyong at sinabing, ang taong nakakaalam ng kasalukuyang pangyayari ay isang bayani. Ang bait mo na mag-isip. Sayang at hindi mo naisip ang araw na ito nang itaboy mo ang aking amo sa tirahan ni Chen. Sa tuwing may isip ito ni Chen Tiexen, madudurog ang puso niya at puno ng panghihinayang. Kung hindi niya pinaalis ng sobra-sobra ang Aaron sa tirahan ni Chen, hindi ito mag-evolve sa kasalukuyang sitwasyon. Kung mabibigyan mo ng pagkakataon si Chen Tiexen na bumalik, hinding-hindi siya magdidikta sa harap ng Aaron, lalo pat itaboy ang Aaron palabas ng pamilya Chen. Inaamin ko na ito ay talagang sanhi ng aking katangahan, kaya't sisikapin kong makabawi. Sabi ni Chen Tiexen. Tiningnan ni Huang Xiaoyong ang Aaron at nakitang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Alam niyang hindi isinasa puso ni Master ang mga salita ni Chen Tiexen. Nagpatuloy siya, bawiin mo ito. Sa tingin mo ba ay kailangan ito ng aking amo? Ang mga benepisyong may dudulot ng iyong pamilyang Chen sa aking Panginoon ay walang halaga sa kanya. Si Chen Tiexen ay nakatikom ang kanyang mga ngipin. Ang pamilya Chen ay mapagpakumbaba sa harap ng Aaron. Sa kanyang mga mata, ang kalamangan na maaaring makuha ng pamilya Chen ay hindi katumbas ng dalawang salita. Ano ba ang gusto niya at hindi niya masatisfy ang sarili niya? At sa kanyang malakas na kaharian, maaga o huli, papasok siya sa Imperial Court. Pagdating niya sa Imperial Court, ano pa ang hindi niya makukuha? Huang Xiaoyong, wala itong kinalaman sa iyo. Sabi ni Chen Tiexen. Siyempre, walang kinalaman sa akin. Sumimangot si Chen Tiexen, hindi maintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Huang Xiaoyong. Nagpatuloy si Huang Xiaoyong, dahil ang aking Panginoon ay tamad na makipag-usap sa iyo, kaya kailangan kitang palayain. Tumingin si Chen Tiexen kay Aaron. Pakiramdam niya ay hindi siya maaaring maging malapit sa kanya. Aaron, bakit hindi mo ako mabigyan ng pagkakataon? Kaya kong tabyusin ang sarili ko sa kahit anong paraan. Lahat ng gusto mo, kayang ibigay ng pamilya ko Chen. Sinabi ni Chen Tiexen na hanggat maaari siyang maging apprentice ng Aaron, hindi siya magdadalawang isip na isuko ang buong pamilya ni Chen. Sa kasamaang palad, sa mata ni Aaron, ang pamilya Chen ay wala. Let's go. I don't care with the Chen family about things before, but it's wishful thinking na gusto mong maging apprentice ko. Sabi ni Aaron. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Huang Xiaoyong, Chen Tiexen, kung hindi ka aalis at abalahin ang pahinga ng aking Panginoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, isang puting-on sa kalangitan ang di. Ang damapo sa tabi ni Huang Xiaoyong. Ang may pakpak na tigre ay umungal sa mahinang boses, na may dagwang bibig, hinahamon ng ama at anak ni Chen. Nang makita ang sitwasyong ito, patay na si Chen Tiexen. Sa katunayan, nahulaan niya siguro ang resulta bago siya pumunta rito. Kung tutuusin, walang kwenta ang pagpapakita ni Chen Yanran. Ano ang kahalagahan niya at ni Chen Yuanhai? Gayunpaman, kahit na malinaw na alam ang resulta, kapag nangyari talaga ito, hindi pa rin matanggap ni Chen Tiexen. Sa loob ng maraming taon, umaasa siyang sambahin ang tunay na malakas bilang kanyang guro. Ngayon ay isang malakas na tao ang nasa harap niya, ngunit wala siyang pagkakataong sambahin ang kanyang guro. Higit pa rito, kahit si Huang Xiaoyong ay maaaring maging kanyang apprentice, ngunit hindi niya magagawa. Aaron, wala na ba talagang chance? Gusto ni Chen Yuanhai na sakupin ang huling pagkakataon at tinanong si Aaron. Hindi ko sinira ang pamilya Chen. Naging maawain ako. Sinabi ni Aaron, ang kanyang mga salita ay hindi isang banta,
kay Chen Tixen ay ginawa sa kanya, siya ay may dahilan upang sirain ang pamilya Chen, ngunit Aaron tretuhin ang buhay ay partikular na malakas, bilang isang tao sa lupa, wala siyang isang puso ng pagpatay, kung lumipat ka sa anumang malakas na mundo ng Xuanyuan, ang pamilya Chen ay naanod na sana. Napabuntong hininga si Chen Yuanhai. Nasira ang huling pagkakataon. Kaya lang niyang dalhin si Chen Tixen para makaalis sa kabilang ospital. Pagkaalis ng mag-ama ni Chen, pumunta si Huang Xiaoyong sa Aaron at sinabing, Master, ang kwento tungkol sa iyo ay lubusang kumalat ngayon. Sa tingin ko, may ipapadala muli ang Imperial Court sa lungsod ng Longyan maya-maya. Tumanggo si Han Sanchen. Matagal na niyang pinag-isipan ang bagay na ito, ngunit imposibleng patuloy na itago ang sarili sa yugtong ito. Halika, halika. Magkita na lang tayo mamaya, sabi ni Aaron. Walang kamalay-malay na nasulyapan ni Huang Xiaoyong ang hardin, kung saan inilibing ang mga bangkay ng 3 miyembro ng pamilya ng hari, ngunit ang Panginoon ay hindi nag-alala, 3 tao sa huling pagkakataon. Bulong ni Huang Xiaoyong na ito ang sikretong alam nilang dalawa. Kahit na si Bai Lingwaner at ang Imperial Court ay may sama ng loob sa isa't isa, Huang Xiaoyong ay hindi nang ahas na ipaalam sa kanya ang tungkol dito, hindi ba ang huling 3 ay umalis na sa lungsod ng Longyan. Napatingin si Aaron kay Huang Xiaoyong na may pagdududa. Natigilan si Huang Xiaoyong saglit. Naunawaan niya kaagad ang kahulugan ng Aaron at sinabi ni Master na nakalimutan ko ito. Nang umalis sila, maraming tao ang nakakita nito. Tumawa si Aaron at nagtanong, pumunta ka sa akin para ipaalam ito sa akin. At saka, gusto ng tatay ko na aanyayahan si Shifu sa tirahan ng Panginoon ng lungsod. Gusto kanyang pasalamatan ng harapan mukha. Siyempre, kung ayaw pumunta ni Shifu, hindi siya makakapunta. Hindi na kailangang pagmumukay ng dati kong kaibigan. Sabi ni Huang Xiaoyong, kung ganoon ay huwag mo nang ibigay, prangkang sabi ni Aaron. Hindi inaasahan ni Huang Xiaoyong na magiging diretso ang Aaron. Halos sampelan niya ang sarili. Kung hindi niya sinabi ang mga sumusunod na salita, baka umalis na ang Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!